Magandang araw po sa inyong lahat. Hala, nakapag-file na ba ng Certificate of Candidacy, Barangay at SK Elections? Pag-usapan po natin, bakit pa napakadaming excited tumakbo at ano ba yung mga tungkulin at ng ating mga magiging barangay at SK officials. Marapat po, nakausapin natin ngayon ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin M. Garcia. Magandang araw, Chair. Magandang araw po, Ma'am Malu, at magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin. All right. Aba, lawyer po ito, no? Graduate ho ng AB Political Science at Bachelor of Laws ng Lyceum University of the Philippines, kung saan din po siya naging dekano. Abay, kung talaga hong may batikang abogado ng mga politiko, partido, meron ho siyang mahabang history at maraming naging kliyente. Pero ngayon, nagre-recuse siya o umiiwas siya at hindi siya nagpa-participate sa mga kasong ito. Marami din siyang reforma na gustong gawin sa Commission on Elections. Chair, ilan na ho ang nag-file ng Certificates of Candidacy? As of today po, dahil 2 araw na po tayo, ay 520,000 na po ang nagpa-file ng kanilang Certificates of Candidacy. Alam niyo po, 520,000 sa 620,000 more or less na posisyon para sa barangay at sa SK. So, ibig sabihin, kung halimbawa 2 o 3 ang magtatalo sa isang pwesto, aabot kayo ng halos 2 milyon o 1.5 milyon? Opo, more or less po 1.5 to 2 million po yan sapagkat kung 620,000 na positions po yun, tapos 2, 3 ang magko-contest. So isipin nyo na lang po natin, more or less 2 million. Sa 2 millions din ang magpa-file ng kanilang SOSE pagkatapos po ng barangay and SK elections. Mabigat ang trabaho nyo. Ngayon, ito daw po ay pang-7 na eleksyon para sa barangay at SK sa 1987 Constitution. Ano po? Bali, in 36 years, 7th election for barangay and SK. Pero meron hong panahon na na-postpone. So, nagiging 3 to 5 years ang termino. Ano po ba yung nangyari? Yung dapat huli natin noong 2018, ano po? Baka excited mga taong tumakbo dahil merong patlang. Siguro nga po dahil yan ang isa sa na nagiging dahilan kung bakit madami nag-aambisyon ngayon dahil sa haba po ng naging serbisyo noong mga nahalal noong 2018. At siyempre po ilang beses kasi nga nare-reset o napopospon ng ating barangay and SK elections. Kung kaya naman interesado talaga at the same time gusto nila na ang iba papalitan daw, yung iba naman gustong ma-reiterate yung kanilang mandato mula sa ating mga kababayan sa barangay. Kung ano po yung kadahilanan, ang importante ang Korte Suprema ano mismo nagsabi, yung postponement hanggat maaari hindi pwedeng basta pag ginusto postpone ng barangay and SK elections. Dapat merong credible na basihan. O kaya kinakailangan dapat daw ay nakabase sa isang standard yung pagpostpone ng barangay and SK elections. Okay. At tinanggihan yung sana yun, ano, yung panukalang yun sa Kongreso na eventually pinasa ng Kongreso. Pero sir, maikwento lang niyo sa amin, ito ba yung pinakamaraming excited na kumandidato sa nakaraang 6 na barangay elections? Hindi pa naman po natin malalaman hanggang sa kasalukuyan dahil sa hihintayin talaga natin matapos ang September 2 na deadline ng filing ng Certificates of Candidacy. At dapat din po natin tatandaan na ngayong araw po ito nagkaroon kasi ng bagyo at katulad po dyan sa Abra at dyan sa Ilocos Norte ay wala pong pasok kung kaya naman maaari ma-extend pa ang filing nila ng isang araw. So hanggat hindi po natin nakukuha yung kabuuang datos, talaga pong hindi pa natin masasabi kung ito pa yung pinaka-excited talaga yung mga kababayan natin na barangay and SK election. Pero po yung mga nakaraang panahon, lagi din po blockbuster ang pagpa-file ng COC ng mga kababayan natin sa barangay at SK. Okay. Ikwento nyo nga, bakit naman magnanais kang maging barangay kapitan o kagawad o SK? Tila marami yatang benepisyo. Yan, yung bagay na yan po hindi ko talaga masasagot directly. Pero ako lang yung mag-speculate bilang isang mamamayan din ng ating bansa na siguro nga po yung iba talagang kaya nagpa-file, baka ayaw na doon sa mga nakaupo nila. Gusto na talaga mga pagbabago, number 1. Number 2, yung iba naman dyan, para medyo sikat, para medyo kilala doon sa mismong barangay. Yung ika nga, may kapangyarihan, iba-iba yung feeling ng ganon. At pangatlo, dahil nga sa siyempre po, meron kasing allocation na IRA yung mismong barangay and therefore, merong opportunity na magamit yan para pantulong din sa mga kababayan natin. Yung iba naman, unfortunately, nagagamit sa ibang bagay other than doon sa pagtulong talaga para sa mismong sambayanan o sa barangay po nila.
Okay. Tiningnan po namin yung Department of Budget and Management circulars na karampatang naglilinaw ng benepisyo. Okay, ang atin daw pong mga barangay officials, merong honoraria at allowances. 600 to 1,000 pesos monthly kung sila ay nagtatrabaho. Meron po silang compensation or other benefits. Meron po silang Christmas bonus. Meron silang free tuition at matriculation para sa kanilang mga anak. Ito po yung sa mga kapitan. Meron hong parang health insurance kung may pondong available at pwede rin daw ho magkaroon ng retirement benefits for life equivalent sa kanilang kanilang honorarium. Pero pagka ho SK President, ito po yata yung pinakahinalal overall SKs, salary grade 24 ang kanya daw pwedeng compensation o salary. Ibig sabihin, 90,000 to 97,000 pesos per month. Tila mo, marami yatang pondo pagka ikaw ay nahalal na barangay o SK. At minsan po, Ma'am Malu, may mga pagkadepende pa kung syudad mo o yung munisipyo ay medyo may kaya, ay may separate pong allowance pa po yun mula po sa kanila na binibigay sa mismong barangay at saka sa SK. Sa isang banda nga po yun, yung isang dapat ding tingnan na talagang meron po kasing pondo na nagagamit at the same time, may napapakinabang din kahit paano itong mga mahahalal sa barangay ng SK. Kaya lang, tatandaan ng lahat, 2 taon lang po ang pagsisilbi ng mga mahahalal na barangay SK election ngayong darating na eleksyon sapagkat ang susunod pong halalan natin ay sa December of 2025. Okay, so ibig sabihin sa 2 taon na yon. Ngayon, ikwento nyo nga ho kasi tila ang trabaho, mukhang hindi pinag-uusapan yan. Maraming gustong tumakbo pero ano ba yung mandato? At ano ba yung responsibilidad na dapat nilang tanggapin pagka sila ay nahalal? Tatandaan po ng lahat na kumakandidato at may intensyon na ligawan ang puso ng ating mga kababayan sa bawat barangay na kayo po ang magiging frontliners ng bawat pamayanan natin. Ibig sabihin sa lahat ng problema magmula sa pandemya, away magpamilya, away mag-asawa, sa away ng mga kapitbahay, may nanakawan, anuman po at yung mismong mga naliligaw na mga alaga ng mga kapitbahay dahil pag-aawayan, yan po ay lahat sa barangay. May katarungan pang barangay at pagkatapos sa distribution ng mga ayuda, kaya naman kapag kami kalamidad, sila lagi ang naandyan, nagliligtas at the same time nagsisigurado na ang mga kapitbahay at kabarangay ay safe sa ating kalamidad. Kaya po, ganun ka-importante ang responsibilidad na yan, nakaatang sa kanila na bago pa man ang dumating ang national government, ang local government, ang kabarangay muna, ang ating barangay officials muna ang naandyan para tumulong sa kanila. Ibig sabihin, first stop, ano po ang ating barangay? Public services, sabi sa batas, maintenance of peace and order, enforcement ng mga ordinansya at iba pang batas, at of course, kung ano man yung concerns ng community, lahat ng general welfare issues. At recently, parang dinagdag sa ibang mga batas yung dispute resolution, bago po sumampa sa korte, ito yung away na may utang na hindi nabayaran o magkapitbahay na nagkairingan dahil maingay, or meron din hong BAUC, yung violence against women, yung gender and development. Tila marami hong trabaho kung talagang epektibo yung barangay, ano po? Tama po kayo, Ma'am Malu, at sana nga po, bago man lang mapasok o pumasok at mahalal talaga, sana po naunawaan ng lahat yung bigat at nakaatang na yan na sa inyo pong mga balikat. At sana nga may formal na training para lang maipaliwanag, hindi naman basta-basta ka mag-establish ng katarungan pambarangay. Hindi ka naman basta-basta pwedeng pumasok sa dispute resolution na tinatawag kung paano mo babalansehin. Tatandaan po din ng lahat na ang korte mismo ay hindi tatanggap ng mga kaso kung wala mo ng pagpunta sa katarungan pambarangay. Therefore, dapat naintindihan natin na nakadepende yung mismo isang kaso na yan kung hindi marunong yung mismo nasa barangay. Yan po ang requirement. May training, may formal training, may karanasan po dapat. Sana bago po makapanungkulan. Punta tayo dun sa SK. Parang tila hindi ganoon kasigla yung pagnanais ng ating mga kabataan. Sa datos ng DILG at ng mga naulat na, sa Baguio, 6 lang sa 128 barangays nila ang mayroong SK na nahalal as of 2018. Sa Quezon City, nagkaroon ng special elections na 15 barangay dahil walang tumakbo. At itong mga lugar na walang SK candidates o walang SK chairman na nahalal, tila yung mga middle class to upper middle class na malalaking barangay. Ano ho tingin nyo dito? Tila may duda ba yung kabataan natin na may saysay pa ba yung SK liban sa pag-organize sa mga liga?
Palagay ko po yung misinformation lamang sapagkat hindi na ipapaliwanag ng tama yung kadahilanan kung bakit naandyan ang sangguniang kabataan. Hindi naman po pwedeng nakalimit lamang yung sangguniang kabataan sa pagpapalagay ng street lights, sa pagpapagawa ng mga pagpapahold ng mga basketball o anumang kompetisyon. Kinakailangan po malaman po ng mga sangguniang kabataan na sila ay part ng decision-making process. Sila ay part ng policy-making process na hindi lamang pang buong barangay kung hindi specifically para sa kanilang hanay, sa hanay po ng kabataan. Sana po maunawaan ng lahat. So, kinakailangan, at the same time, tatandaan din natin, Ma'am Malu, kaya po siguro yung iba nadidisappoint din. Kasi nga may pondo rin kasi nabibigay sa SK and therefore, ang nagiging katanungan lagi ay paano nagagastos? Paano, may proper accounting ba, may proper audit ba, at ano ang nakita ng mga kababayan natin, mga kabataan na pinaggamitan ng pondo. Siguro kaya yung iba hindi nakakatakbo o nadidisappoint at yung iba naman po, siguro nga po, iba na yung atensyon ng mga kabataan ngayon. Nakakalungkot kung yun ang dahilan sapagkat iba pa rin ang pagpa-participate natin sa nation building. Yan naman po yung purpose ng ating saligang batas at ng local government code. Sa amin po, sa COMELEC, syempre, basta kami, mag-hold kami ng halalan, ano man ang kadahilanan, tumakbo sila o hindi. Ang dapat pong maintindihan ng lahat, kahit po hindi magkaroon ng eleksyon o dahil walang tumakbo sa isang lugar, ang gastos po namin ay yung pa rin. Ibig sabihin, yung bilang ng balota na ipapa-imprenta namin ay nakabase pa rin sa bilang ng mga rehistradong sangguniang kabataan po dyan. Ang bilang din po ng mga indelible ink, ang bilang indelible inks at saka yung mga iba pang election paraphernalia ay nakabase sa registered voters. Ibig sabihin, pag walang nag-participate, as if walang eleksyon na nangyari, ang laki po ng gagastusin at ginastos ng Commission on Elections only to find out na wala naman palang tumakbo o tatakbo dyan sa mismong posisyon na yan. Di sayang lang po yun ang ating nagamit na pondo na pwede magamit sa pantulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Okay, let's do the numbers. Ano po? Ang rehistradong botante para sa eleksyon ngayon ay ilang milyon po? 54? 23 million po sa SK at more or less po 68 million po sa ating pong regular na barangay election. Okay, kabahagi yung 23 nung 68. Ganun po ba? Hindi po. Lumalabas po almost 92 million lahat-lahat ang ating botante sa bansa. 68 million plus almost 23, 24 million, 92 million po halos lahat. Parang ang laki ho nun dahil 110, 112 million total population natin. Tama po yan. Yes po, Ma'am Malu, at talaga po yan na lumalabas sa ating pong datos sa kasalukuyan. 68 na po yung ating pinaka-latest na datos para sa regular na mga botante. At pagkatapos nadagdagan nga po ng more or less 23,700,000 na SK naman. Pag pinag-combine po ninyo, ang na-print po namin balota ay 92 million para sa buong bansa. Pero hindi ba parang tipong statistical improbability yun, sir? Parang ang wala lang sa inyong voters list mga 20 million. In short, yun yung mga children age 0 to 1 to 17? Kaya nga po, Ma'am Malu, baka nga po pati dalawang bagay yan. Baka mali yung aming data, which is medyo impossible sapagkat yun na po yung data namin, Ma'am Malu, noong 2018, dinagdag yung mga nagparehistro. Yun din po yung data namin para doon sa regular na botante noong 2022. Tapos dinagdag namin yung nagparehistro mula December 12 hanggang January 30. Baka naman po mali na yung bilang ng ating populasyon sa ating bansa. Baka hindi na 110 million. Baka naman po mas malaki na talaga yung ating populasyon ng bansa. Pero ang voters list po ba natin, ang book of voters, ay nape-purge na yung mga namatay na? O medyo hindi na bumoboto? O hindi na registrado? Opo, Ma'am Malu, ang natanggal po natin para dito sa Barangay and SK elections ay 491,000. Yan po ay nakita ng ating automated fingerprint identification system. Ibig sabihin, yung pong fingerprint ng isang tao ay imamatch sa 68 million at aalamin kung siya ay may katulad na fingerprint upang malaman na iisang botante po pala yon. Okay. And ang pondo na nakalaan para dito sa eleksyon na to, magkano nga po sa bahagi ng COMELEC, yung gagastusin for everything? 8.441 billion pesos po ang ating pong ang naibigay na budget sa atin at subalit yung po ay budget na noong pong December 12 dapat o December 5 dapat na barangay and SK elections. Okay. So kung 8.5 billion na lang po natin tingnan, 92 million voters, abay halos 800 pesos to 1,000 pesos pa ang gastos bawat botante. Parang ganun po yung unit cost. Lumalabas po per capita, ganun po ang nagagastos natin.
At ang kung magiging tanong nyo, bakit kasi ganun ginagastosan kung hindi rin naman pala boboto? Hindi po namin pwedeng i-predict o i-anticipate kung ilan yung boboto at hindi boboto. The fact na 92 million ang botante natin, yung pong print namin balota, 92 million, yung ballot boxes namin para sa 92 million, at yung pong aming mga guro na maglilingkod sa bawat presinto ay nakabase sa bilang ng presinto na establish base sa 92 million voters. Meaning, dapat po ay meron kaming 202,000 na presinto sa buong bansa. All right. Ngayon punta ho tayo dun sa mga bawal at pwede na gawin ng mga kandidato. Dahil ang barangay at SK elections po, syempre may campaign spending limit. Ano po? Meron kayong yung money, yung policies tungkol sa pagbitbit ng pera. Pakilatag nga ho yun. Ano yung bawal? Una po muna, syempre meron po tayong spending limit na 5 piso sa bawat kandidato, sa bawat registered voter. So, maaaring maliit pero wala po tayong magagawa hanggang sa kasalukuyan. Yan po yung batas natin. Yan nga po yung ating ipinaglalaban na sana baguhin na i-reflect ang tunay at tama naman base sa inflation. Ang tagal na po yan, almost 30 years na yung batas na yan. Pero just the same, 5 pesos po yan. At therefore sa mga kandidato, tatandaan po na ang basihan ng paggastos, ang pag-compute namin, nakabase sa mismong pag-file mo ng Certificate of Candidacy. Dahil nga wala tayong premature campaigning. Kung nag-file ka kahapon, therefore lahat ng gastos mo mula ngayon, kinakailangan ating SOSE, kabilang na po kaagad yun. At ngayon po, ano po yung mga tinatawag nating ang mga prohibited na pwedeng gawin ng ating mga kandidato, hindi pwedeng gawin. Dapat po malaman ng lahat na pag nag-file ng candidacy sila po ay considered ng candidate ng COMELEC. Mayroon po tayong premature campaigning. Sa Section 80 po ng Omnibus Election Code, pinoprohibit po yung tinatawag na premature campaigning. May kulong na 1 hanggang 6 na taon at yung po yung ground for disqualification. Nangangahulugan, kung ikaw ay hindi pa nagpapay ng candidacy at gusto mo ay isa hanggang September 2 pa, okay lang sa amin na meron ka pang campaign materials yan o tarpaulin na pagkalaki-laki ng pagmumukha mo kahit walang nakalagay na vote for. Pero once nag-file ka na ng Certificate of Candidacy ngayon o hanggang September 2, ikaw ay kandidato na dapat tanggalin. Bawal ang pagpo-post, bawal ang pangangamay, bawal ang pag-ikot-ikot, bawal ang pamimigay kung ano-ano dahil ikaw ay kandidato na. Pwede ka ma-disqualify o kakasuhan ng kasong kriminal. At the same time din po, kung meron kang mga social media posts, kinakailangan tanggalin lahat yan. Huwag na po tayong magsasabi pa na magdadahi-dahilan at yan po ay mga lumang mga kadahilanan na yan na hindi naman nangangampanya dahil wala naman nakalagay na vote for. Tatandaan po ninyo, nakalagay sa batas, ang ibig sabihin ng campaigning directly or indirectly. Ibig sabihin, kahit hindi mo sinasabi iboto ka, subalit yung pagmumukha nyo ay naandyan, pati po na sa TikTok, pati po sa kung anumang platform, yan po'y pangangampanya. And therefore, mas maganda po sa mga magkakalaban, bantayan na lang po. Bantayan yung kalaban nyo. Filean nyo ng disqualification at kasong criminal. And the COMELEC will act accordingly. Doon po sa sinasabi nyo sa mga ban-ban, alam nyo po hindi kami papayag na mababalahura na naman yung ating mga umiiral na batas. Meron tayong batas tapos sasabihin hindi na ipapatupad. Inapprove po ng Commission and Bank yung pong bagong guidelines patungkol sa ating pong yung kontrabigay. Ibig sabihin, meron po kami mga nakalatag na mga presumptions doon na sa aming palagay ay nararapat lang na naandyan. Dati po walang ganon. Halimbawa po ng mga presumption, Malu. Kung ikaw may dalang indelible ink isang araw bago mag-election, ipipresume ka namin na involved sa vote buying. Kung ikaw ay may dala sa araw ng eleksyon na balotang original sa labas mismo ng presinto, ipipresume ka namin vote buying. Bakit ka naman may dalang balota? Kung ikaw kumuha ng mahigit na 2 watcher sa bawat presinto, meron dyan watcher-watcheran, 50 watcher bawat presinto, ipipresume ka namin na involved sa vote buying. Kung ikaw nagpadala 3 araw bago mag-eleksyon o 5 araw bago mag-eleksyon sa GCash, PayMaya at iba pang platform na pare-parehas pa, ni walang butal. Tapos first time ka nagpadala ng ganun kadami, ipipresume ka namin na involved sa vote buying. At pagkatapos, kapag ikaw may dalang more than 500,000 3 days before the election, hindi po namin pipigilan ng pag-withdraw kahit billion pang withdrawin nyo. Pero kung may dala kang 500,000 plus, take note po, Mamalu, ang word ko, plus other evidence. Hindi po bawal magdala ng pera. Pero kung inaandun yung plus other evidence, biglang kami 500,000. Tapos isang bayong na sample ballots ang dala-dala mo, ipipresume ka namin na involve or engage sa vote buying. Maaaring sabihin niyo po na grabe naman yung mga presumption natin na ganyan. Wala na po nakalagay sa batas na bawal magbigay ang COMELEC ng presumption. Pero pagbasan nyo yung mga gimmick, ano po? Ngayon, magkalinawan lang po tayo. Sa isang barangay, ilan po yung average number of voters? Kasi sabi nyo, 5 piso bawat botante
sabihin na nating may 20,000 na botante sa isang barangay? O Meron pong barangay, Ma'am Malu, na 2,000 lang po ang botante. Meron naman pong as high as 60,000. Caloocan? At yung sa Caloocan po na napakalaki kaya gusto nilang hatiin. So kapag ka po ganun, doon lang po yung ating 5 pesos doon sa 60,000 o doon sa 2,000. Okay. Ibig sabihin, maliit lang na halaga. 5 piso, kung parang 1,000, di dapat 5,000 lang ang iyong gastos. Pagka 20,000, ibig sabihin, hindi ka lalagpas ng 100,000. Ano po? Pero, ang mga polyeto, medyo mahal. Kasama na yung t-shirts at saka yung campaign materials. Ano po? Dahil kasama yun sa dapat i-report sa kanilang campaign expenditures. Meron ho yatang malaking trabaho kayong gustong pasukin, ano? Kaya ba ng COMELEC i-enforce yung sinasabi ninyong presumptions? Alam niyo po, kakailanganin talaga namin ang tulong ng lahat at tulong din ng mga magkakalaban at tulong din ng ating mga kabarangay. Sapagkat kung wala po magre-report sa amin, wala po magko-complain, siyempre po napakahirap sa part po namin. Kaya nga po, Ma'am Malu, ang isa pang ginawa namin doon sa ating bagong guidelines, yung aming Committee on Kontrabigay, pwedeng magmoto proprio. Ibig sabihin, nakakuha kayo ng video, technically walang evidentiary value, yung kami mismo ang magpakalat ng ibang ebidensya at kami ang magpapadisqualify doon sa mga kandidato, motu proprio ng committee, ipapile sa law department yung criminal case, ipapile sa komisyon yung disqualification para naman po walang ligtas. Pero kakailanganin po namin ang lahat ng cause-oriented groups, lahat po ng sektor, lahat po ng mga kababayan natin. Hindi po talaga kaya ng COMELEC. Paano po namin mamomonitor halimbawa yung social media posting ng mga kandidato? O ang kandidato po natin, sabihin na natin 1,000,000 na may tig sa 10 social media accounts. 10,000,000 po yung monitor namin. Hindi po talaga namin kaya. Subalit, kung kayo po magbabantayan, yung mga magkakalaban, ang naniniwala po ako na kahit paano magdadalawang isip ngayon na i-violate po yung ating election law. At kaya naman, Ma'am Malu, talagang tahasan natin sinasabi. Huwag iboboto ng mga kababayan natin yung mga hindi sumusunod sa batas. Dahil hindi pa nananalo nagbabiolate na ng batas. Paano pa pag nanalo na yung mga yan? All right. Ngayon, pag-usapan ho natin, ano, parang sabi niyo motu proprio. Kasi sa ating, ba ninyong rules and regulations, kailangan may magsumite ng affidavit na notarize pagka merong nakitang vote buying na insidente o vote selling na pareho naman dapat parusahan. Ano po? Pero sa barangay ngayon, motu proprio gagawin niyo on your own. The COMELEC will start to disqualify or initiate disqualification proceedings? Yes, ma'am. Halimbawa po, dahil nga po baliwala yung guidelines kung mismong maghihintay kami na may mag-file, paano kung ayaw mag-affidavit? Paano kung wala po may formal na complainant? Wala rin pong kwenta. Tapos masisisi po ang COMELEC na ayan na naman, nagrereklamo tayo, wala namang nangyayari pala. Kaya po mismo ang inyong lingkod, pinalagay natin yung motu proprio function o power ng committee na mag-file ng complaint. Kasi po halimbawa may nagreklamo, pinadala sa aming social media ay sa mismong account namin. Ang gagawin po namin, uutusan namin yung local COMELEC namin to gather other evidence other than doon sa naipadala. So that kung kami mismo mag-determine, may probable cause ba yan? Talaga bang mayroong ground to disqualify? At kung ma-determine po, kami mismo mag-i-initiate, magmo-motu proprio po. Wala pong pinagkaiba yan sa Campaign Finance Office namin. Correct. Ang Campaign Finance Office namin, siya po, dyan po pinapadala at sinasubmit yung pong ating mga sose. Pero pag may nakita silang sobra ka sa 5 piso, sobra ka sa 10 piso, hindi ka nag-file for 2 consecutive elections of perpetual disqualification. Sila po mismo nagpapal sa law department namin. At pagkatapos kami mismo sa komisyon ang nagre-resolve ng mga kaso niya. Wala rin pong pinagkaiba yung aming pag-authorize doon sa aming pong committee na mag-initiate mismo ng complaints, criminal disqualification. At the same time, doon sa mga lalabag po ng mga law enforcement authorities, doon sa mandato na binibigay namin, whether warrantless arrest or any kind of arrest, amin din pong kakasuhan sa pamamagitan ng committee namin. Alright. Pero Chairman, parang ang laki-laking trabaho yung inyong papasanin. Ano po? Ilang libo lang naman yung COMELEC personnel. At saka sa totoo lang, ang observation ng mga tao, marami kayong backlog. In fact, yung mga kaso ng campaign finance spend, parang issues na nagiging palso dahil naglalaps na po, nag-expire na. Ang barangay elections at SK noong 2018, marami ba kayong medyo balance support pa na hindi pa natatapos? Baka yung backlog ang magiging yung problema. Yung pong backlog namin, Ma'am Malu, ay bumaba na po ng bumaba sapagkat maaaring hindi lang nalalathala. Ditong mga nakaraan po ay ang dami po namin na-dispatcha ng mga kaso pa. So hindi na po ganun kadami. At kung kaya naman, kita nyo po, dineclare namin
na may premature campaigning. So, ibig sabihin, handa po kami na harapin yung napakadaming kaso na ipapile. In fact po, bilang isang pagsisimula at bilang isa pong development, yung katulad po ng nuisance candidacy, yung mga alam naman natin sa barangay, meron pa rin mga tumatakbo, panggulo lang talaga, makugulo lang, ay ang aming pong commitment bago po mag-eleksyon ng October 30, lahat ng nuisance cases will be resolved by the Commission until up to the end bank level, para po hindi nakakatakbo yung mga panggulo lang, para hindi rin kami ng problema later. At the same time, gagawa namin ng paraan lahat yung po mga cases ng disqualification, pati po mga election offense na ma-resolve din kaagad. Kaya po nag-promulgate kami ng mga bagong rules patungkol po dyan. Okay. Ngayon, pag-usapan po natin yung papel talaga o yung nature ng barangay SK elections. Dapat hindi sila nakadikit sa mga political parties. Ano po? Hindi ho iba to dun sa local elections o legislative congressional elections. Pero yun yung nasa tsorya. Sa praktika po, parang alam naman ng mga tao, ng mga bata-bata, nila congressman, nila mayor, yung mga barangay captains natin pagka dating ng eleksyon. Paano yun masisiguro na independent o hindi partisan itong barangay SK candidates natin? Pangalawang punto na kanilang obserbasyon ng mga tao puro mga galing sa mga political families o mga angkan, yung mga tumatakbo at nananalo sa barangay at SK. Kasi ito yung parang network na magsisiguro na mananalo si mayor, si governor, si congressman. Ano yung tingin nyo? Pwede ba talagang non-partisan o walang political parties? Actually po talaga ang ibig sabihin lang ng non-partisan nature ng barangay, walang political party sila pag sila tumakbo. Pero yung pakialam ng mga ibang politiko, lalo na magmula sa LGU, magmula sa national, yan po isang bagay na hanggang ngayon ay isang gray area po yan, loophole po talaga yan. Sapagkat pwede ma-set up kasi na depensa ng mga taong yan na ay kahit na namumulitika ako, hindi naman ako prohibited sapagkat hanggat walang partido yung mismong kandidato na yan. Yan, aaminin ko po, gray area yan. Sapagkat nga po, yung ating election code ay 1985 pa. Hindi pa nababago hanggang sa kasalukuyan. So, ang malaking problema po yan na mamaluyang yung bagay na yan. At siyempre, sila rin mismo, yung mga ibang politiko, sila nagbibigay din ng suporta, sila nagbibigay ng financial support. Kaya lang, sana tatandaan ng lahat na may tinatawag po na conspiracy to commit the crime of vote buying. Ibig sabihin, kung matetrace yan, biglang magsalita, galing po kay congressman, galing kay mayor yan, o di ibig sabihin, damay po kayo doon sa pamimili ng boto dahil sa inyo pala galing yung pondo. So medyo iiwas din po tayo sana sa mga ganun dahil sa marespeto na lang natin na yung non-partisan nature. Yung non-partisan hindi lang dapat talaga tungkol sa pagkakaroon ng political party or not. Pero ito ay dapat talaga ay hindi nahahawakan o napapakialman ng kahit na sino. Okay. Pero ang obserbasyon nga ho, parang nursery, kindergarten level, ang barangay, ano po, at SK ng mga apo, anak, pamangkin ng ating mga political clans. Tapos, paano ho yun? At papaakyat, yung gagraduate sila hanggang maging congressman o governor. Yun ang parang realidad sa politika sa Pilipinas. Ano po? Mamalo yung katulad po ng mga nagpapaila minsan ni anak, yung madami malimit, anak pala ni kapitan, apo pala ni mayor, o kung hindi pala kamag-anak ng isang mas mataas pa. Although may nakalagay po tayo sa Republic Act 10174, yung SK Reform Act na tinatawag, na prohibited po yun up to the 4th degree. Hanggang apo bawal. Ang problem lang, yung pong local COMELEC na nagtatanggap ng mga certificates of candidacy Mamalu ay hindi pwede mag-refuse kahit alam niyang anak ni mayor yan o kahit na alam niyang apo ni kapitan yan. Sapagkat yung pagpapile po ng candidacy sa bagay na yan ay ministerial duty po namin tatanggapin. Maliban na lang kung may mag-file ng case laban doon sa kumakandidatong yon dahil doon sa violation ng anti-political dynasty provision sa SK. At least po, merong ganon para sa SK. Ang problem po natin, wala po tayong anti-political dynasty provision sa barangay in relation doon sa ibang posisyon sa national at saka sa local. Linaw lang po natin yung 4th degree of consanguinity and affinity, pamangkin, pinsan, ano po, apo? Hanggang apo po, tama po kayo. Okay. So kung merong mga ganong kumandidato at napansin doon sa ating mga barangay, magsuplong lang. Ano po? Magsabi lang na dapat yata disqualified o hindi tumakbo. Ngayon punta ho tayo doon sa punto ng IRA. Malaking pera ang barangay. Yun po ba yung nagagamit ng mahusay sa mga proyekto ng barangay? Kasi ang madalas na nakikita, may paliga ang barangay, of course magdidistribute ng ayuda,
minsan may pa-zumba yung barangay, pero marami pa rin hong nagaganap na mga krimen sa barangay. Marami pa rin hong mga barangay na niwalang activities para sa kababaihan, mga nanay, sa kabataan. Oh, Mamalu, how I wish the COMELEC will have jurisdiction kahit outside or after the election para naman namomonitor namin yung mga pinroklama namin na nanalo o na sila ba ay tama ang pinaggagawa lalo na sa paggastos ng pondo ng sambayanan. Kung kaya talagang matatapos po ang jurisdiction ng COMELEC after kami makapagproklama at talagang dyan tayo na ayun ay isang panawagan address talaga sa DILG lalong-lalo na at siyempre sa ating Commission on Audit upang talagang matingnang mabuti kung tama ba yung paggastos ng pondo. Maaaring tama po yung punto po ninyo sa inyong mga nabanggit. Subalit kung iyan ba ay namomonitor ng tama at the same time ay yan ba ay nagagastos din ng tama, yan talagang outside po ng jurisdiction ng Commission on Elections. Okay. Ngayon punta ho tayo doon sa seguridad, pag-usapin ng peace and order pagka barangay elections. Mas intense ho ba yung rivalry at yung posibleng insidente ng patayan o merong 4 na insidente ho, 'di ba nung day 1 pa lang na monitor ang COMELEC, Albay at saka 2 pang lugar. Pero mas matindi ho ba, madugo ho ba ang barangay SK elections? Mas marami bang hotspots na idedeklara kayo o sinisilip kayong ideklara? Ay opo, talaga pong tama po kayo. Sobrang napakainit ng barangay ng SK election. Palibasa, magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaibigan, magpipinsan. Yan po ang naglalaban-laban. At talaga pong pinaghahandaan ng Commission on Elections yung impaparating na eleksyon na ito dahil alam natin, nagsimula na nga po yung katulad na nabanggit nyo, magmula po sa Albay, kasama ang Midsayang sa Cotabato, nagsimula na po yung karahasan. At nung nakaraang linggo, ang inyo pong Commission on Elections ay nakipagpulong sa PNP at saka sa AFP kasama ang Philippine Coast Guard. At nailatag po sa amin ng PNP, meron silang 27 na areas of concern na minomonitor. Ngayon po, hindi pa binibigay sa amin yung detalye ng 27 yon, pero kasama po doon ang Bangsamoro at ang Negros Oriental sa minomonitor po nila. At hopefully po maisumite sa atin yung listahan na yan bago po mag-Biyernes nitong linggong ito. 27 na barangay po ba yun o areas? Kasi 42,000 ang barangays po natin. Ano po? Areas daw po. Hindi lang barangay. Areas po. Ibig sabihin either municipality or province. Hindi lang po yung sa barangay. Sigurado po yung barangay, mas madami po yan na minomonitor. Alright. Okay. Ngayon yun hong Makati at saka Taguig. Yun hong Embo barangays. Ang desisyon nyo ho ay sa Taguig ho bibilangin o sa Taguig isasama yung Embo barangays. Di ba ho Congress ang nagtatakda ng yung administrative jurisdiction sa territories? Pwede bang yung COMELEC motu proprio ideklara na sa Taguig ang bilangan at sa Taguig ito ikakount? Opo, may kapangyarihan po ang COMELEC na magsabi kung saan boboto ang mga mamamayan natin. Okay. Yung sinasabi pong kapangyarihan ng Congress, tama po yun, kinikilala at irerespeto natin, yan po yung kapangyarihan na pagpiprescribe ng distrito. Halimbawa po, kung yan napunta na sa Taguig, magkikreate ng isang distrito, ayan po kapangyarihan po yan ng Kongreso. Kung halimbawa naman po, halimbawa yun, doon sa natitirang 3 barangays, biglang i-abolish ng Congress, nasa kapangyarihan din po yan ng Kongreso. Pero sa amin, kunyari po yung patungkol sa pagkakaroon ng dagdag ng miyembro ng sangguniang panlungsod, pwede po namin desisyonan yon. Part po yon ng kapangyarihan ng COMELEC. So yung pong aming ginawa yan lang po ay nakabase sa naging desisyon ng Korte Suprema. Alam niyo po, Ma'am Malu, para naintindihan po ng lahat. At with all due respect sa mga naghihidwaan na dalawang syudad, na talaga po ang COMELEC ay nalagay din po sa napakahirap na sitwasyon. Bago ilang araw po bago po magkaroon ng filing ng Certificate of Candidacy, alam niyo po ang isang naging issue sa aming mga isip, saan tayo magpapa-file ng COC? Sapagkat nagkamali tayo dito, tayo ang matutulik sa dyan. And so therefore, we decided we have to be consistent doon sa decision ng Korte Suprema. Kaya po ang filing ng candidacy ay ginawa namin sa Taguig. Number 1. Number 2, ang mga mamamayan, automatically registered voters na po sila kaagad. Hindi na po magpapa-registration pa muli sapagkat ililipat lang namin yung kanilang mga registration mula po sa Makati papunta po sa Taguig. At the same time po, yung pong botohan ay mangyayari doon pa rin sa eksaktong mga eskwelahan kung saan bumoboto sila dati. Alam niyo po ang isang nakaganda, ang ating pong kagalang-galang na Vice Presidente ay nag-issue ng isang circular na lahat ng problema issue patungkol sa mga eskwelahan na yan
ang Office of the Secretary ang may desisyon, hindi ang Taguig, hindi ang Makati. Sa kanila po, kaya po tayo dumulog sa kanila upang hindi magkaproblema. Paano po kung pabobotohin namin sa school na to, tapos sabihin ng isa sa kanila, hindi kayo pwede bumoto, amin yan. So magkakaproblema po kami. At least po ngayon, maliwanag na si Vice President Sara Duterte po ang may desisyon kung papayagan kaming gamitin yung mga eskwelahan na yan o hindi. Okay. Pero sa totoo lang po, governance lang naman yung final and executory na function na binigay ang 10 EMBO barangays at yung sa Fort Bonifacio sa Taguig. Hindi naman ibig sabihin na yung mga eskwelahan na yon kung contested pa yung property o proprietary claims ng Makati settled na, di ba po? Ibig sabihin parang ang gagawin lang ng COMELEC is i-conduct yung election sa mga ganong eskwelahan. Makati man ba may-ari niyan o Taguig eventually magkalinawan, pero ang botante Taguig voters na. Yes, Ma'am Malu, pero ang problem po namin, kung hindi po natin na-anticipate yung maaaring problema, wala na po muna tayong banggit ng syudad kasi po mahirap. Paano po kung pabobotohin namin sa eskwelahan na ito yung ating mga kababayan sa isang barangay na ito, pagkatapos sabihin sa amin ng mismong syudad, hindi nyo pwedeng gamitin yan, amin yan. Okay. O saan po boboto yung mga kababayan natin? Wala po kaming basta alternative na lugar dahil wala naman po malaking lugar o espasyo doon kung saan mo pabobotohin yung mga taga-barangay po na yon. Nalinaw po yan sa Makati at sa Taguig, sa ating mga mayora na gagamitin ng COMELEC yung parehong mga eskwelahan. Kung sino man may-ari niyan, isettle ninyo dalawa yan. Ang sa amin po basta ay umaasa kami sa ating kagalang-galang na Vice Presidente na siyang may final na desisyon sa bagay na ito. Sa bandang huli po, DepEd naman po ang may jurisdiction when it comes to these schools. Mm-hmm. Okay. Ngayon, Chairman, may mga ibang usapin. Po? Ngayon, ang partila hindi pa natatapos yung kwento ni General Eliseo Rio tungkol dito sa parang yung IP addresses na iisa lang daw, tapos biglang nagkaroon ng milyon-milyon na boto na pumasok. Alam ko nagpaliwanag na kayo dito, pero ano ho ba talaga yung totoo? Meron ho bang nilabag kayo na hindi pwedeng private IP addresses ang gamitin? Meron bang improbability na ganun kadami yung pumasok agad na boto dun sa maikling panahon pagkatapos ng pagsasara ng voting precincts? Mamalu, una muna pinaparating natin ang ating pinakamataas na respeto po sa grupo po ni na Secretary Rio. Sa atin po is karapatan po yan ng bawat isang Pilipino, lalong-lalo na hanapin ng katotohanan at mag-demand ng katotohanan sa mga nasa pamahalaan. Subalit, ang isa lang po na sinasabi natin, mali po yung paggamit ng single IP. Dapat po talaga ang tawag po doon single gateway. Yung po mga IT na nanonood sa atin, nakatutok sa inyong programa at naintindihan po nila single gateway. Simple lang po. Whether dumaan sa Globe, dumaan sa Smart, dumaan sa kahit na anong telco. Ang tanong, may illegal bang ginawa? Sila na rin po ang nagsabi. Sabi po nila, maaaring yan ay illegal. Tama po yan, legal yan. Pero may technical problem, may technical issue. So sa amin po, legal naman pala may technical issue. Isa lang po ang tanungin natin. Ang bawat isang presinto po, yung machine dyan ay nag-iimprenta po Mamalu ng 30 election returns. 30 po na election returns. Lahat binibigyan ng kopya. Yung unang 8 na original yan po pinagbibigyan. Pagkatapos 22 na election returns. Pagkatapos po, yung result ng presintong yan ay pinapadala doon sa syudad o sa bayan sa canvassing. Ang sinasabi nila, bago daw po dumating sa canvassing, may dinadaanan na intermediary. Ibig sabihin, may nakikapit bahay pa, inutusan mo bumili ng suka. Lumiko. Bago dumating lumiko pa at kung ano pang ginawa, bago nakarating yung suka, tapos na, naluto na. So may dinaanan daw po. Ang katanungan lang po ay simple lang. Yung po bang result na nanggaling sa presinto na nagprint ng 30 ERs, tumutugma po ba doon sa naipadala sa bayan? May kopya po ang lahat dito. May tumutugma po ba? Sapagkat kung halimbawa 100 ang boto ni A, pagdating doon sa bayan o syudad, naging 50, talagang may dinaanan. O kaya naging 200, talagang may dinaanan. Tumutugma po ba? Hanggang ngayon po hindi po tayo masagot with all due respect po dahil sapagkat 99.97% po ang accuracy. NAMFREL at PPCRB na po ang nagsabi. At hindi pa po yun. Ang tanong po doon, nabuksan yung mismong ballot boxes. Meron po tayong random manual audit. Nasa batas po natin yan. Yung pong findings, binuksan yung balota, yung ballot boxes, binilang manually yung balota, yung result po ay tumugma 99.93% sa mismong na print na election returns at mismong na transmit na result sa bayan o syudad. So, yun lang po yung tinatanong natin kung ang pinadala nyo ba ay I love you.
Ang matatanggap po ba doon ay I hate you? Hindi po ba ang pinadalay I love you, ang natanggap din po ay I hate you? Yun lang po ang simpleng explanation dyan. Alright. Okay, so sa madaling sabi, parang wala namang pagtatalo na walang batas na nilabag. Ibig sabihin, ayos yung proseso by law. Pero yung technical issues ng kanilang pinapatungkol. At ang habol nila ngayon is baka naman daw magiging malinaw dito na hindi na dapat yung Smartmatic kasama doon sa automated election systems na inyong ikokonsidera at yung integrity o yung accountability ng susunod na gagamiting automated election system. Parang doon ho yata pumupunta na ngayon yung kwentuhan. Paano yung masisiguro na wala na silang dapat pagdudahan? Una po, tayo naman po ang namamahala ngayon dito sa komisyon at sigurado naman po ako na kahit paano na mula po nang tayo manungkulan dito ay nakita po ng lahat yung kabuuan ng komisyon. We are so transparent, accountable, and we are so inclusive. Gusto natin nalalaman ng lahat yung nangyayari po sa commission election. Kahit nga po lahat ng procurement namin ay naka-live stream sa kasalukuyan. Ordinaryong bumili ka ng papel at ballpen, naka-live stream po. Yan pong sinasabi po nila na kumpanya na dapat daw hindi na mag-participate. Una po, magkakaroon tayo ng procurement. Wala akong ginagaranti, wala akong sinasabi, pero magkakaroon kami ng procurement. At ang importante po, dapat open sa lahat. Dapat nakikita ng lahat. Para malapitan po nila, minamaniobra ba yung procurement? Bukang naman talaga naka-tailor fit kay ganito o kay ganyan. At least po, naglabas po kami ng aming gustong, yung wishlist namin sa machine. Almost 3 months na po yan, Ma'am Malu. Hanggang ngayon, wala nagko-comment na naka-tailor fit. Ibig sabihin, maganda yung aming TOR. Ang igagaranti ko po sa inyo, sino man po ang manalo dito, ang importante dun sa mananalo sa mag-deliver sa amin o yung kung saan kami maglilis ng mga bagong makina, dapat basta transparent yung mismong makina. Yan po ang kaya kong i-guarantee. Pero yung mag-exclude po ako ng kami ng isang kumpanya, at this point wala pa po kami pinag-uusapan na gano'n dahil wala naman pong formal na kaso. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang mag-guarantee sa inyo. Everything will be fair, open, transparent, and just. Okay. Ngayon, Chairman, mula ako kayo naging chairman, parang bukod dun sa marami kayong plano na gustong reformang patungkulin, para patuparin, parang tila yung pagko-communicate. Meron na silip ako lang na nagkaroon kayo ng recent conference, sa Sofitel, yung parang tipong empowering COMELEC managers and lawyers for as influencers and for ethical leadership. Ano ho yun? Ba't may ganun na parang activities kayo? Parang kakaiba doon sa mga dating nagaganap. Ito ho ba'y professional continuing education program ninyo ng COMELEC? Tapos ang patikan yung inyong mga trainers, si Francis Kong at si Miss Tony Miranda. Medyo mahal yata yun. Hindi po, dahil sa una medyo si Mr. Francis Kong po naman, katulad niya, endorsed mismo ng Civil Service Commission dahil napakadaming government agencies ang kumukuha po sa kanila. Number 1. Number 2, talaga po meron kaming regular na budget para po doon sa training. Number 3, kinakailangan sa training, hindi po yung mga traditional at regular na training modules ang ating pong ginagawa para sa kanila. Kinakailangan yung medyo meron naman pong babalikan sila na tungkol sa sila lawyers. Bilang lawyers, ano ang pinanumpaan natin? Kahit nandito tayo sa commission election, hindi tayo sa pribadong sektor, ano ang obligasyon natin at ano ang ating responsibilidad base sa ating pinanumpaan. Mas mabigat ang ating katungkulan sapagkat tayo ay napoprotekta ng boto ng sambayanan. So, kinakailangan ibalikan po ng mga lawyers natin dito sa komisyon sapagkat baka akala nung iba, lalo't yung mga bago, ay okay sa COMELEC, maganda, maayos sa mga benefits. Hindi po dapat ganoon. Kinakailangan, ang sabi nga, we will deny no man for money or malice. Yun ang aming pong pinanumpaan, and therefore, dapat lagi namin babalikan yung ganong klaseng ethical consideration. More than anything else, is to always be ethical and moral consideration in governance. Okay. Pero meron ho bang marked improvement? Kasi parang bilang influencers at communicators, you have every obligation actually, every right to communicate election matters, policies ng COMELEC. Pero meron ho bang pag-usad naman yung capacity ng COMELEC? Kasi medyo mula NBank, pababa ho sa mga red at saka sa mga COMELEC offices sa baba, mas mahusay ho bang nagpapaliwanag na ang mga COMELEC lawyers? Mapagmamalaki ko po, opo, dahil sa dati-rati po kasi parang natatakot, baka walang
natatakot baka magkamali. Ngayon po, iba po ang sinasabi natin. You have to explain. You have to explain, and pag pinaliwanag natin, gamitin nyo ang local dialect, gamitin nyo ang Filipino. Pag pinaliwanag nyo, be very simple. Huwag maging legalistic, huwag maging technical. Hindi nauunawaan ng kababayan natin, mga constituency natin, ang ating mga kliyente. Dapat ipaliwanag ng maayos at mas mahabang pasensya dahil hindi naman natin katulad yung nila, yung educational attainment po nila. So kung napansin po ninyo, kahit sa local, madami kami mga local COMELEC na laging nasa media. Sila na nagpapaliwanag. Sila po yung trying to influence the mindset of our people when it comes to how to appreciate yung ating electoral process. Napaka-importante po yun. Lahat may pakialam. Sapagkat kung ako lang ang may pakialam, ilan lang kami may pakialam, hindi po successful ang governance. Lahat dapat involved. You call that inclusivity. But you will not call this a rebranding of the COMELEC kasi yung ibang ahensya ng gobyerno nagre-rebrand, ano? Wala naman kayong change sa logo nyo. Pero parang may rebranding initiatives yata for maybe better communication, for reaching out, for bigger audience groups. Yes, ma'am. Ang aking pong palagay, hindi lang talaga to reach out better to our to a large number of groups, but at hindi rin po rebranding. But it's really more of just realizing ano ba talaga ang punot dulo ng bakit merong commission ng election. Bakit ba nakalagay yan sa Constitution mismo? Bakit ba siya independent constitutional body? Ano ang mga ano ang powers at purpose ng Commission on Election na nakalagay mismo sa saligang batas? Ibig sabihin lang po, once you realize the mandate of the Commission on Election, you will imbibe into yourself that indeed you deserve, ikaw mismo, you deserve the attention of everyone para lang maipaliwanag yung ating proseso. Hindi po maintindihan ng COMELEC kung hindi mismo kami ang magpapaliwanag. And dapat po, kami mismo ang bumababa. Hindi dapat ine-expect natin na sila ang mag-initiate para lang maunawaan. Dapat kami po. Dapat nga po, obligasyon namin yan. Alright. So Chairman, halos 1 taon at kalahati na kayong chairman. Ano po? But before that, may brief stint kayo as commissioner. Nung kayo po ay naging chairman, parang natatandaan ko, medyo marami-rami kayong nilista na reform initiatives. Ano po? Parang mga 3 dosena yata yun. Sa huli at sa ngayon muna, ano sa tingin ninyo yung nagiging malinaw na resibo o resulta? At ano yung nais ninyo bago kayo magtapos ng termino sa 2027? Ano yung tingin yung realistic na magagawa ninyo? Anong klaseng COMELEC ang magkakaroon tayo? 2025 man yan o 2028? Basta Malu, mula sa simula hanggang sa katapusan, 3 lang po ang pundasyon ng ating pamamahala. Transparency, accountability, and inclusiveness. Lahat ng pagkilos ng Commission on Election, mula nung tayo malagay hanggang sa matatapos tayo, laging yun lang po ang pundasyon. Kinakailangan po yan sapagkat dyan lang po magtitiwala ang sambayanan. Ito dapat ang COMELEC of the Filipino people. Ito dapat ang COMELEC na pinagkakatiwalaan. At ito yung COMELEC na nagpapaliwanag. To me, maipaliwanag lang namin ang aming sarili. Maniwala o hindi ang mga kababayan natin. Ang importante po, nauunawaan ng mga kababayan natin. Yun po, napaka-importante sa akin na Ma'am Malu, because people will only participate in a democratic process if they are there and if they know what they are participating of. Hindi sila sasama kung hindi naman nila nauunawaan. At mahirap po tayong basta mag-inganyo ng hindi nauunawaan sapagkat sa bandang huli, tayo rin na magpe-fail. Tayo rin ang sisisihin. So it should always be a greater participatory democracy within the Commission. Dapat transformative leadership po tayo dito sa COMELEC. Okay. Ngayon kung meron hubang stretch pa o scaling up, kasi ang aking nabalitaan sa Bangsamoro, yung electoral code nila, may mga provision na medyo mas maganda o siguro mas agresibo kaysa sa ating omnibus election code. Ano po? Katulad ng 30% quota ng candidates at position for parliament na kababaihan. Regional party accreditation na dapat may proof of 10,000 members at merong anti-political dynasty clause. Sa atin mo hindi malinaw yung ganong mga bagay-bagay. Ano yung tingin niyo? Alam ko, nakipagkwentuhan daw sila sa COMELEC headquarters sa national. Ano yung tingin niyo? Medyo abante yata masyado yung electoral code ng BARM. Ako, mapagmamalaki po ko po, Ma'am Malu, na tayo naman po yung naging parte na konsulta doon sa bago po sila nakapagpasa ng kanilang electoral code. Talaga pong
na ipasok din natin at the same time ay naparealize po natin sa kanila yung kagandahan na mailagay yung mga 10,000, yung tungkol sa women's participation, especially sa parliament. At talaga pong napaka-open nila and tinanggap po nila lahat ang ating mga suggestion. Ngayon po, ang amin pong pinaplansya ngayon, kasama po ang participate, kasama po yung iba pang grupo, ay yung magawa po na maayos yung pong implementing rules and regulations. Sabi nga po, the devil is on the details. So dapat po, ayusin mabuti. Paano mo papatupad yung 10,000 membership per political party? So kailangan maging maayos. Paano yung sectoral representation na tinatawag doon? Paano mo hahatiin? Hindi basta-basta nilagay mo lang, napakaganda ng wordings, yung pala yung implementation, yun ang pangit. Paano natin mas sigurado lagi na yung higher percentage of women participation, not only in the election, but in the Bangsamoro Parliament? Kailangan maayos po yung detalye at kung kaya naman yung mismong parlamento po, yung mga kababaihan na miyembro po ng parliament, sila mismo ang mga nangunguna sa pagdadraft ng implementing rules and regulation, which later on the COMELEC will approve or adopt para po maipatupad natin. Sisiguraduhin po natin. At sabi nyo nga po, Ma'am Malu, nakakainggit dahil mukhang mas advance yung kanila ngayon. Ito yung ay kaya nga po talaga nakikiusap po tayo sa ating pambabatas na sana po bigyan ng pansin naman po yung 1985 Omnibus Election. Napakahirap po magpatupad kung ang realidad sa katotohanan ngayon ay hindi na po yung panahon ng 1985. Ibang-iba na po yung batasang pambansa pa po na andun. Hindi na po ngayon Congress na po ang naandito. So sana po i-revise na natin ang Omnibus Election Code. Sana po ito yung biggest election law na maipapasa po ng ating Kongreso na sana po bago po matapos ang present administration maipasa po ito sapagkat ito po ay para sa kinabukasan natin. A new election law for the country. May priority list ba kayo ng mga at least minimum amendments na sana ay maipasok? Naku, party list po, number 1. Okay. Siyempre po number 2, yan po sa campaign finance reform na very, very important po sa atin yan. At syempre yung mga filing ng candidacy, alam niyo po yung mga substitution, yan po lahat masosolve lahat yung mga problema. At syempre po, prosecution when it comes to vote buying. Sa bandang huli, kami po masisisi kapag hindi kami nakakapag-prosecute. Paano ka magpo-prosecute? Ito yung batas na meron tayo ngayon. Hindi naman po kami pwedeng mag-go beyond the law. Otherwise, that is usurpation of the power of Congress. Alright. Ayan. Naku, dami palang babantayan at ang dami yung trabahong aakuin, barangay SK elections pa lang. Hanggang September 2 po ang filing ng certificates of candidacy, ang COC. At ang campaign period, pag nag-file, sabi nyo nga, kandidato na. Tama po kayo, Ma'am Malu. Bawal pa pong mangampanya. Premature campaigning, bawal na bawal po yan. Premature campaigning, kasi ang talagang campaign period ay hindi pa naman talaga yung period na pagka-file? Ganun po ba? October 19 pa po. October 19 to 28, dyan po magsisimula yung ating pong campaign period. And therefore po, pagpasok po ng September 15, papasok yung mga public works ban, social services ban, maliban na lang kung meron po kaming permission o exemption na bibigay po. At ang filing ng SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditures, ano po yung deadline? Kailangan po 30 days after the election po natin, maisubmit na po sa amin yung inyong SOSE. Tatandaan po, kung noong 2018 hindi ka nag-file ng SOSE, tapos tumakbo ka uli, hindi ka na namang papile ng SOSE, perpetually disqualified na po to hold public office. Okay, DQ na. So, ibig sabihin sa Pasko, ang dami yung trabaho. Ano po? Dahil, Ma'am Malu, gusto ko rin pong i-announce sa inyong programa kauna-unahan sa pagkakataon na pagdating po kasi ng Disyembre, meron po rin kaming special election na gagawin para sa Negros Oriental para po fill upan yung nabakanting posisyon ng congressman po doon. Mangyayari po yan sa December 9 ng 2023. Alright. Yun na lang ho ba yung natitira ng mga special elections nyo? In the meantime, yes po, pero po may mga plebisito, yung pong kasabay ng barangay and SK election sa buong probinsya ng Bulacan, meron pong plebisito sa pagko-convert ng San Jose del Monte, Bulacan into a highly urbanized city. At ang boboto po dyan ay ang buong probinsya, hindi lang po yung San Jose del Monte. Yun yung hiling ng mga taga Makati, Embo, barangays na dapat daw sana'y nagka-plebisito kung saan nila gusto, kung sila ba'y Taguig o Makati. Hindi na ho yung kasama sa inyong aakuing trabaho. Wala pong ganun at wala pong batas at siyempre po sa bandang huli, ang desisyon ng Korte Suprema ay isang batas na dapat pong susundin ng lahat. All right. Okay.
On that note, kami po yung nagpapasalamat, Chairman, at pati na rin sa mga member ng NBank. Mukhang marami kayong trabaho at talagang aako pa ng mas maraming trabaho hanggang sa Pasko. Parang walang katapusan yata. Maraming salamat po at good luck sa ating lahat sa mga kandidato sa barangay at SK elections. At sana alamin at sumunod sa mga alituntunin. Magandang araw, Chairman. Maraming salamat po, Ma'am Malu. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin.